Ang nakaraan sa PBB Lucky Season 7. Matapos mag-alala, sa wakas ay nakausap na ni Yong ang kapatid na si Mona. Mama, ninang ko lang yan. Sa kanyang sintay mama ko, kaliwalan ko. Kasabay ng pag-level up ng emosyon ay ang pag-level up din ng hamon ng kanilang fourth Lucky Cast. Mapagtagumpayan kaya nila ang cast na ito para sa isang special na regalo. Magbibigyan niyo si Yong at si Mona ng isang family reunion. At abangan ngayong gabi. Para sa inyong fourth lucky task, nakakasiguro pa kayo. Paano nga ba haharapin ng masayahing si Maymay ang isang malungkot na balita? Ano man? Wala na naman. Sa kanilang paggising, ang girls agad na binati ang kanilang bisita. Morning po. Morning, Ate Mona. Si Mona naman agad na kinamusta ang kapatid. Tayo. Masaya po kuya kasi namimiss ko rin siya, matagal ko rin hindi po nakasama si Yong. Ito masakit. Si Edward hindi maiwasang makaramdam ng hinggit kay Yong. I really want to see my sister now. I'm really jealous for Young. I really want to see my sister. She's going to Berlin, and she's going to be there for nearly a month. Oh. That's a long time. Maya-maya pa inasikaso na ni Maymay ang pagkain ni Mona. Kumain ka na po. Rice. Dagan-dagan po kayo sa kwarto. Prinsesa na. Piling ko, ganda-ganda ko nakakapagpasok sa kwarto na yun. Mukha po ba akong prinsesa? Bakit? Kasawa! Di ka ngayon? Matapos kumain ng agahan, ipinatawag na ni Kuya sina Yong at Mona. Ngayon ko lang yata nakita si Yong na ganyang kasaya. Po. Masaya po. Nakita ko po. Parang yung kapatid ko isa lang nakikita. Lahat po nadadala na. Parang nakikita ko na lahat po. Kaya po sobrang saya ko po. At ikaw naman Mona, kumusta ang kalooban mo? Maayos na po kuya kasi alam niya na po na maayos ng lahat. Yong at Mona, Oo kuya. dahil maayos na at malinaw na ang lahat, gusto kong ipaalam sa inyo na kailangan mo munang magpaalam sa iyong kapatid na pansamantala. Kuya, salamat. Paglabas ng confession room, Ate Mona! Bye ate! Wala na kami Alhamdulillah po kuya, okay naman, masaya. Kasama ko silang lahat, parang nakasama ko rin mga kapatid ko po kuya. Siguro didalhin. ingat Siguro. Sa aming dalawa ni Yong po, alhamdulillah, ayos na po yung lahat, naintindihan niya na po lahat. Hindi na po masama loob niya sa akin po kuya. Bye-bye Yong, mamaya. Love you. Maraming salamat din po kuya na pinayagan mo kami magkita ni Yong at magkaintindihan po. Hangad ko lagi ang kasiyahan ng aking mga housemates, kasama na rin ang kanyang kapamilya. Sige Mona, maraming salamat. Hanggat sa muli. Sige. Sa pagalis nga ni Mona ay walang kaalam-alam na isang malaking reunion para sa kanilang buong pamilya ang maaaring maganap kung mapagtagumpayan ng teen housemates ng kanilang fourth lucky task. At yan ay babalikan natin maya-maya lamang. Hello Philippines and hello world! Kasabay ng mga kaganapan sa bahay ang patuloy na pagharap ni Christian, Heaven, Christine at Rita sa hamon ng pagiging nominado para sa linggong ito. Pero patuloy niyo rin silang pwedeng mapasahan ng swerte dahil sa punto pong ito ay muling nagbubukas ang bilangan para sa inyong mga paddle-up tweets. Simulan nyo nang magpadalak ng inyong suporta sa mga nominado dahil muli itong magsasara sa pagtatapos ng ating programa. Samantala, isang espesyal na task ang hinarap ni Maymay at Edward na may kaugnayan sa pag-aaral ni Edward ng Tagalog. At ang tagumpay nila rito ay nakatulong din sa kanilang fourth lucky task. Yan at iba pang mga kaganapan, narito panoorin nating lahat. Para makakuha ng mas maraming Rubik's Cube sa kanilang task, binigyan ng task si Maymay na turuan si Edward ng mga salita sa Tagalog na kailangan niyang i-memorize at kada isang tamang sagot ay katumbas ng isang buong Rubik's Cube. I will clean the table. Lilinisin ko ang lamesa. No? Sulat. Sulat is writing. Nagsulat, nagsusulat.
Maya-maya naghanda na para sa practical exam si Maymay nang may nakita siyang litrato. Kuya, akin na to. Huwag kong masita. Shh. Relax. Focus. Ay, huwag kang tumingin. Maya-maya pa sinimulan na ni Edward ang paghuhula sa emosyon na ipapakita ni Maymay. Hani dito. Inaantok. Nababahala. Kainis! Ang tagal! Naiinit. Nababahala. Nakikani. At dahil 15 tamang salita ang nagawa ni Edward, nakakuha din sila ng 15 Rubik's Cube na magagamit para sa kanilang task. 1, 2. Yeah, that's right. 2 threes. 3 yellow. 1, 2. Pagbalik sa bahay, si Maymay may hinirit kay Kuya. Kuya, kahit ito lang. Kuya, kahit ito lang. Maymay, Pa, kuya. bakit mo hawak-hawak ang litrato mo? Matagal ko na po siya hindi nakikita. Bakit nakita mo ba siya dati? Hindi, sa picture lang. Hindi ba katabi mo na siya? Maymay, gaano mo ba kagusto yung litrato niya? Gusto, kuya. Kuya, sige na po. Ibibigay ko sa iyo yan Po. sa isang kondisyon. Yes po, kuya, kahit ano. Kahit ano? Kahit ano. Kaya naman si Kuya binigyan ng extra hamon si Maymay. Kinakailangan mo na makabuo ng isang buong Rubik's Cube. Balik mo na doon. Balik mo na doon. Ha? Sasaktan ako. Kahit one side lang, kuya, be. One side po, kuya, 20 seconds. Ay, 50 seconds. Sinabi mo na 20 seconds. Okay, 20 seconds po. Ang housemates dahil gustong tulungan si Maymay, hinanda na ang Rubik's Cube na gagamitin niya para sa kanyang hamon. Put it back, put it back. You have to trust me, okay? Handa ka na ba? Handa na po, kuya. Ready, go! Kuya, tapos na po. Maymay, Kuya. Maymay, Po. dinaya mo ako. Kayo talaga housemates, akala nyo maiisahan niyo si Kuya. Ilang sandali pa balik na sila sa pagkumpleto ng kanilang task. Marami na rin po kaming nagawa. Pero yun, may nagbago. Isang piloto na lang po. Isang Rubik's Cube na lang po per lap. So medyo dapat doble kayod po talaga. Slow down. Great. Good job. We continue with the lucky task. One pilot had to pull 2 passengers. It's really exhausting. Swap with me for 5 minutes, okay? Okay. Sure, it's fine. I give my all, and I think I've done a good job because I've effort a lot. I can do it. I can do it. I can. Believe me. And I will give my all because, one, I miss my pasta. When I'm doing the physical part, they are doing the brain, and I think it's really hard to do a Rubik's Cube. I can't do it. Marco did a lot more than I did, and I don't know how he did it.
Ilang sandali pa, pinagpahinga muna nila si Marco. Sige na, Marco. It's okay. Where's the help? Rest ka muna. You've done a lot. Just give me one. No. Sige na, please. Lie down for 30 seconds and then it's gone, alright? If it goes off. Then you're straight. Here straight there. And then lead with the right arm. That's right, first time. Eh, kasi po matigil yung pag-ikot po ng airplane. Eh, di kahit mabagal po, ako na lang. Mas may flow po. Tanaw na po. Hinila ko po yung airplane. Masaya po, kuya, pero nakakapagod. Pagod na ako. Tama yan? Diba? I'm tired, but I'm also a little bit, I'm happy that we're nearly done with the map. Kinabukasan muli na silang naghanda para sa kanilang task. Kung ang lahat naghahanda na, si Rita naman, Rita! Bell! Rita! Hindi ka na. Saan ka pupunta? Liberty area. No. hanggang sa nagpunta na ang lahat sa activity area. Let's go, bro. Si Marco, really day talaga namin kuya 10 over 10. 11 nga over 10 Oo, pwede. Diyos ko Lord, kuya. Kasi hindi naman namin mabubuo yung cube ng ganun kabilis, kundi din naman po dahil sa kanya. Lalo na napahirapan kami dahil isang pilot na lang. Tapos si Edward, todo bigay din naman po siya kahit talaga makikita niyo sa kanya, pagod na siya kasi hindi naman siya ganun talaga sanay. No? Actually, nakakaloka kasi yung kulay. Minsan may hilo ka kung tama ba. Buti na lang na doon si Yong, siya yung nag-aayos. That's 700. Okay? 700 we change. Okay? Go, Marco! Sina Marco at Edward salitan pa rin sa paghila sa eroplano. Samantala kahit sandali pa lamang nakakapagpahinga si Marco, Wala nang tapos si Marco. Sana niya matatapos na. Oh, 3 laps na guys! They did their job very well po kasi naging maayos po talaga yung flow para po dire-diretso na po yung pagbuo ng puzzle. at nang isang cube na lang ang kulang sa mapa, Para sa inyong fourth lucky task, nakakasiguro pa kayo. Santissima. Housemates, sa araw na ito, natapos ninyo ang inyong fourth lucky task. Pero ang tanong, tama ba ang inyong pagkakalagay ng mga Rubik's Cube? Kayo ba ay nagtagumpay o nabigo sa inyong fourth lucky task? Housemates, narito ang resulta. Binabati ko kayo. Kayo ay nagtagumpay sa inyong fourth lucky task. nabalot ng saya ang bahay matapos mapagtagumpayan ng teen housemates ang kanilang ika-4 na lucky task. Pero matapos ang kanilang pagkapanalo, isa namang malungkot na balita ang kailangang iparating ni Kuya tungkol sa pamilya ni Maymay. At kung ano ito, narito panoorin nating lahat. Nakilalang masayahin at palabiro ang Miss Wacky Go Lucky ng Cagayan de Oro na si Maymay. I have to, like this. Sa
loob ng bahay, siya din ang nagbibigay sigla sa kasamahang teen housemates. Bakit nga? O, yan to. Sabihin mo na. Sa bahay, At sa pagbabahagi ng kanyang buhay, pinaalam niya kung saan nagmula ang kanyang nakakaaliw na personalidad. We're very funny there. My lolo is also joker. Kaya pala. Yeah. Wala ako magdududa. Ito yung barbershop ni Papa. Mamili kayo kung gusto nyong maging Piolo Pascual. And my lolo is, turning 70 years old. He can't move, but his sons only move back. But he still want to do this because for the daily needs. Sa pagmamahal sa kanyang pamilya at pagiging malapit sa kanyang lolo, paano kaya tatanggapin ng masayahing Maymay ang isang balungkot na balita? Ipinatawag kita dito dahil isang mahalagang bagay ang gusto kong malaman mo. Apa, ano po yan? Kanina, isang balita ang aking natanggap. Ano pong balita? Meron itong kinalaman sa iyong pamilya. Po? Ano po, kuya? May nangyari po? Isang balita ang ipinaabot sa akin ng Kuya Jimboy mo. Ano po yun, kuya? Gusto kong marinig mo mula sa kanya. Opo. Kung ano yun. Opo. Hello, May. Hello, Kuya Jimboy. Jimboy mo to. Oo, Kuya Jimboy. Lalang ko bad news na yatag sa imo, ha? Unsa? Papa Jogod. Ano man? Wala na siya, May. Kaya, biglaan eh. Yatake siya kagabi. Wala di siya kaantos ba? Hindi na niya makaya. Siguro po. Kuya Jimboy! Hindi ko katik lang! Nanuman yan! Kuya! Maymay, makinig kang mabuti sa akin. Labis kong ikinalulungkot ang balitang natanggap mo. Alam kong malapit ka sa iyong lolo. Gusto kong malaman mo na nasa iyo ang suporta ko. Hindi ako maniwala, kuya. Kuya, dahil pa naman sa kaya ako umasok dito. Kuya, dahil sa kaya gusto ko siyang mabigyan ng kapal. Pero hindi, uli na ako, kuya. Hindi ko na siya matulungan. Huwag mong sisisihin ang sarili mo na wala kang nagawa. Naintindihan niyo naman po, di ba? Naintindihan ko. Magpapatawag lamang ako ng ilang housemates para masamahan ka dyan. Wala na lolo ko. Wala na siya. Hindi ko na tapos na lolo. Maymay, papayagan kitang lumabas ng aking bahay para makasama mo ng panandalian ang iyong pamilya. Alam ko kung gaano kaimportante na makasama mo sila ngayon. Kisses at Christine, gusto kong alalayan niyo muna si Maymay. Alalayan niyo muna ang inyong kaibigan. Sasaktan pa ako, kuya. Kuya, healing takes time po kasi kaya nag-aalala din po kay Ate Maymay na baka matagal po siya bago makarecover kasi
masakit po yung mawalan po ng mahal sa buhay. Alam ko po talaga kung gaano sila ka-close nung lolo niya po. Kasi wala po talagang araw na hindi niya po nababanggit yung lolo niya. So parang sobrang special po talaga ng lolo niya sa kanya. So alam ko po talaga na mabigat po para sa kanya and hindi po talaga siya natigil sa kakaiyak. Habang ang ibang housemates hindi pa rin alam ang malungkot na balita. Alam na. Tagal naman na iba tayo. Kamusta ba? Ate Maymay? Namatay yung lolo ni Ate Maymay. Oh no! Wait, yan yung ka-close niya, diba? Ka-close ni Ate Maymay? Shall we go inside? No. Pwede ba tayo gano'n? No. She'll be a mess at the moment and she won't want us to see, so... Nasaan si Ate Maymay? Kwarto? Go. When she comes out, just extra sensitive tonight, yeah? Lost for words. I feel really, really sorry for Maymay. I just want to stay with her. I just want to stay beside her. Make her know that I'm here. All of us are here. Ano magagawa na? Alis si Ate May. Binigyan muna ng housemates ng panahon si Maymay upang mapag-isa. Habang sa labas ng kwarto, nakabantay naman si Heaven at Yong at napag-usapan ng kanilang mga sariling ina. Hindi ko kaya yun. Siguro pag ganun, pag nanay, hindi iyak na daw. Hindi ko kaya. Pero pag nanay ko wala na lahat. Ilang sandali lang tinawag na ni Christine ang iba para damayan si Maymay. Ito na sa akin. She can count on other people, and this is the reason that we have to be there, all of us. Nasasaktan po ako para kay Ate Maymay. Palagi pong nagpapatawa sa amin ngayon. Siya po yung talagang nasasaktan po ngayon, Kuya. Maya-maya lumabas si Maymay ng kwarto at piniling ilabas ang sakit ng loob mag-isa. Yan yung lagi niya binabanggit. Yung barber. Diba, walang araw na hindi niya binanggit yung lolo niya. Sobrang kailangan niya po talaga yung pamilya niya ngayon kasi kami po, hindi po namin alam kung paano po talaga siya mako-comfort and mapapatigil sa pag-iyak. Ate May. Ihila ko. Nalang mo na sa tabi ni Kisses. Pagkatapos mahimasmasan ni Maymay, kinausap siyang muli ni Kuya upang ipaabot ang kanyang pakikiramay. Maymay, Po. una sa lahat, ang taos-puso kong pakikiramay sa iyo at sa iyong pamilya. Apa, Kuya. Maaari ba tayong mag-usap sandali? Apa. Maaari mo ba akong kwentuhan tungkol sa iyong lolo? Apa. Ang lolo ko po. Lumaki po ako na siya yung papa ko po. Kaya hindi ko po na-feel po talaga na wala akong papa ba. Na iniwan ako ng papa kasi nga siya yung naging tatay ko. Yung lolo ko po, Kuya. Joker. Simpleng joke lang, tatawa ka na.
Tapos, sa kanya ko natutunan yung parang pagka-joker niya ba? Maymay, Pa? base sa kwento mo, parang kilala ko na kung saan nagmana si Maymay. Opo. Yun po. Proud po ako kasi yung lolo ko mabait na tao. Gusto ko talagang makapasok dito kasi nga gusto ko po maranasang manalo para sa kanya. Mabigyan ko po siya ng maginawang buhay. Maymay, Pa? sa buhay natin, may mga bagay talaga na darating. At may mga bagay na aalis. Pero hindi ito nangangahulugan na kailangan mong sumuko. Opo. Kahit ganito ang nangyayari, kuya, magpapatuloy ko man. Kahit lang man sa lola ko. Lahat gagawin ko. At ayaw ko na po ma-miss yung oportunidad na binigay niyo po sa akin. Sayang lang kasi. Hindi na maabutan. Maymay, walang sayang dahil nasaan man ang papa mo ngayon, sigurado ako na proud siya sa'yo. Susunod! Lolo Joe. Napansin ko lang araw-araw mga luto mo, sinasabi ko, lolo ko. Hindi ko na makalain yung nangyayari. Hindi naman talaga natin mamamalayan yung mga gano'n. At unti-unti namang naibalik ng housemates ang ngiti ni Maymay. Hey, Maymay. I farted. I farted. What? I made smoke. You made smoke. Ah, you farted. Yeah. I'm kidding. Just kidding. Although everybody in the house is close to each other, we can never be a replacement for her real family. She needs to see them and be with them. Family is the one thing that you'll always have. Tama lang na makita niya yung ibang pamilya niya para lumakas yung loob ni Ate Maymay. Roy. Yo, ingat. Bye-bye. Ingat. Oy, magsaya kayo! Matapos magpaalam sa housemates, pinasundo na ni Kuya si Maymay upang bisitahin ang kanyang lolo Joe. Maymay, tulad ng sinabi ko, aantayin ko pagbalik mo. Mag-ingat, Maymay. Kaninang umaga ay nakarating na si Maymay sa kanilang lugar sa Camiguin upang dalawin ang kanyang pinakamamahal na lolo Joe. Sa kanyang pagbisita, naging emosyonal ang pagtatagpo ng buong pamilya. Nabigyan din si Maymay ng pagkakataon upang masabi ang kanyang huling paalam. Tubig mo naman. Ay, palabitin. Ay, palabitin na. Ma, kasi promise ka. Hindi agad ka. Bantay ka lang dyan na. Hindi kita ba't balo ka sa tambal. Mula kay Kuya at sa lahat ng bumubuo ng Pinoy Big Brother Lucky Season 7, taus-puso ang pakikiramay namin kay Maymay at sa iyong buong pamilya. Sa pansamantalang paglabas ni Maymay sa loob ng bahay, isa naman sa mga nominado mula kina Christian, Heaven, Christine at Rita ang permanente ng lalabas ng bahay sa linggong ito. Pero may kapangyarihan pa rin kayo upang suportahan sila sa pamamagitan ng inyong padala. Ngunit sa oras na ito, tapos na po ang panahon ng pagpapadala ng tweets upang matulungan ang ating mga nominado. Abangan bukas ang muling pagkikita ng buong pamilya ni Yong.